Okay na. Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This heart is stone, this solid ground. Friend to the fiercest shout, untorn. I love what is on peace. When fears are set, when shining seas, my comforter, my all in all. Here is the love of Christ, I stand. Christ alone, for choking flesh, fullness of God in helpless bliss. This gift of love and righteousness, for the one who can to save. And cross, as Jesus died, the word of God was satisfied. For every sin on me was laid. Here is the death of Christ I live. In the ground, his body lay, light of the world by darkness slain. His burning void and glorious day, up from the grave he rose again. And to stand in victory, since Christ's love is great on me. For I am his, and he is mine, bought by the precious blood of Christ. Of glory and death, this is the power of Christ and me. From whence we try to find our bread, Jesus command my destiny. The power of hell, no shame of man, can ever close me from his hand. Till he return or calling me home, in the power of Christ I stand. Dito ka na, Day. Dito ko dito. As we reflect on the power of the declaration and encouragement in prayer, we must ask ourselves, do we wield our words to uplift, to tear down? Do we correct our loved ones
with patience and love, or do we allow impatience to guide our action? The Bible teaches us the significance of our words and the laying of hand. In Proverbs 18:21, it says, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Our words, our words hold immune of power, capable of bringing life, of the causing destruction. Additionally, Hebrew 3:13 remind us, but encourage one another daily, as long as it's called discipliness, encouragement serve as a shield again the deceitfulness of sin. Moreover, the laying of the hands symbolize the impartation of blessing, healings, and improvement. In Mark 16:18, Jesus said, they will place their hands on sick people, and they will get well. Through the laying on their hands, we can tangibly convey God's love, grace, and power to those in need. Let us be mindful of the weight of our words and significance of our action, choosing always to encourage, uplift, and bless one another. Sa ating pagmuni-muni sa kapangyarihan ng pagpahayag at pagpalakas sa panalangin, dapat nating itanong sa ating mga sarili. Ginagamit ba natin ang ating mga salita upang magpapataas o magpapasira? Tinutuwid ba natin ang ating mga mahal sa buhay ng may pagtitiyaga at pagmamahal? O pinapabayaan ba natin ang pagmamadali ang pagtatakda ng ating mga hakbang? Itinuturo sa atin ng Biblia ang kahalagan ng ating mga salita at ang paghahandang kamay. Sa Kawikaan 18:21, sinasabi, ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. At ang umibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang ating mga salita ay may malaking kapangyarihan na maaring magdudulot ng buhay o pagkakasira. Dagdag pa, binabalaan tayo ng Hebreo 3:13, datapwat pamanahan ninyo ang isa't isa sa araw-araw habang nangyayari pa ito. Baka sakaling ang ating man sa inyo ay mapaligiran ng kabuktutan o kasalanan. Ang pagkakalakas sa isa't isa ay naglilingkod bilang tukod laban sa kasinungalingan ng kasalanan. Bukod dito, ang paghahandang kamay ay sumasagisag ng pagpapala, pagpagaling at pagpapalakas. Sa Marcos 16:18, sinabi ni Jesus, ilagay nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magugaling sa pamamagitan ng paghandang kamay. May papahayag natin ng mga katotohanan, ang pagmamahal, biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa mga nangangailangan. Naway maging maingat tayo sa bigat ng ating mga salita at ang kahalagahan ng ating mga kilos na piliin palaging magpahayag, magtayo at magpala sa isa't isa. Sister Marie, lay your hand to Sister Monica. Sister Monica, alamin mo ang pagmamahal ng ating Diyos ay walang katulad at walang hanggan. Walang sino man ang makapagmamahal sa iyo tulad ng pagmamahal niya. Sa pangalan ni Jesus,
tinatantya ko ang kanyang grasya at magpagmamahal sa iyo. At ako'y nananampalataya na hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang kanyang proteksyon ay magiging tagapagtanggol ng iyong isipan at puso laban sa lahat ng panganib at pagsubok. Salamat sa Panginoong Hesus sa buhay ni Sister Monica. Patnubayan mo siya at patuloy na iparamdam ang sa iyong pagmamahal at biyaya. Mahal kita kapatid kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen at hallelujah. Brother Emilio, tatandaan mo na walang anuman o sino mang makapagmamahal sa iyo tulad ng walang hanggang pagmamahal ni Jesus. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ipinahayag ko ang kanyang proteksyon at pagmamahal sa iyong isipan at puso hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Salamat sa Panginoon Jesus sa buhay ni Brother Emilio. Patuloy mo siyang gabayan at palakasin ang sa kanyang pag-ibig at puso, pag-ibig at biyaya. Mahal kita kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen at hallelujah. Amen. Sister Monica. Sister Monica, hindi mo sa akin. Hindi mo sa Sister Monica. Yes, sir. Brother Emilio, nais kong ipabatid sa iyo ang walang kapantay na pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Walang sino man ang makakapagmamahal sa iyo tulad sa Kanya. Sa bisa ng Kanyang dugo, pinapahayag ko ang Kanyang pag-ibig at proteksyon sa iyong isipan at puso. Hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon, salamat Panginoong Hesus sa buhay ni Brother Emilio. Patuloy mo siyang gabayan at palakasin sa kanyang pagmamahal at biyaya. Mahal kita kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. hallelujah. Amen. Sister Marie, nais kong iparating sa iyo ang kahalagahan ng pag-ibig ng ating Panginoon, Hesus na walang kapantay at walang hanggan. Alam kong walang sinuman ang makapagmamahal sa iyo tulad ng Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang pagbiyaya at pagmamahal, pinapahayag ko ang Kanyang proteksyon at kalakasan sa iyo hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Salamat Panginoon Hesus sa buhay ni Sister Marie. Patuloy mo siyang gabayan at palakasin sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Mahal kita kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen at hallelujah. Sister Monica, alamin mong ang pagmamahal ng Panginoon Hesus para sa iyo ay hindi may kumpara sa anumang iba. Sa Kanyang pagmamahal at biyaya, pinapahayag ko ang Kanyang proteksyon at gabay sa iyong buhay hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon. Salamat Panginoon Hesus sa buhay ni Sister Monica. Patuloy mo siyang gabayan at palakasin sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Mahal kita kapatid sa pangalan ni Hesus. Amen and hallelujah. Panginoon naming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyayang pagkakaroon ng pagkakataon, manalangin at magbigay pugay sa iyo. Sa aming mga kapatid, gabayan mo kami sa paggamit ng aming mga bigbig at mga kamay upang magdulot ng pag-asa, pagmamahal at pag-aliw sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maging
mapanuri at maingat sa aming mga salita at kilos upang sa bawat sandali ay may pakita namin ang tunay na pagmamahal at pagpapala sa isa't isa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at karunungan na magsabi ng mga salita ng pag-asa at pagpapala sa mga taong nangangailangan. Patubayan mo rin kami sa paglalagay ng aming mga kamay sa panalangin na ito ay maging saksi ng aming pagmamahal at pagtatanggap sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong biyaya at gabay. Tulungan mo kaming maging mga instrumento ng kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito. Mahal ka namin, Panginoon Hesus. Ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihan mong ngalan. Amen at hallelujah. At Lord, maraming salamat po. Dito nagtatapos ang aming panalangin. Thank you and God bless everybody.